Bago ang virtual na pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na unang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon para sa temporary restraining order o pagbaliktad sa pag-aresto sa kanya. Nasa Netherlands na rin ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. May report si Ian Cruz. Mag-alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, dumating sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte. Nagsalita siya sa unang pagkakataon mula nang dalhin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Aniya, hindi pa raw sila nagkikita. We're currently talking to the ICC personnel inside so that we can do a visit and then we can attend the initial appearance later this afternoon. Yesterday, there was a conference with lawyers and we are here right now trying to access the former president. Kasama ng bise sina Senador Robin Padilla at si Attorney Harry Roque. Buong araw kahapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. Ang priority ko is to make sure magkita muna silang magkaka. Kahapon kasi, sinabi ng Executive Secretary noon ni Duterte na si Salvador Mijaldea na di pa raw niya nakikita ang dating Pangulo mula nang dumating sila sa The Hague. Sagot dyan ng ICC, nasa custody nila si Duterte. Dinala raw siya sa kanilang detention center matapos ang lahat ng medical check. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, standard practice ang mahakbang para protektahan ang kalusugan at kapakanan ng suspect na nasa poder nila. Sa isang sulat sa ICC, sinabi ni Duterte na itinalaga niya si Mijaldea bilang isa sa kanyang abogado sa ICC. Siya rin ang itinalaga ng dating Pangulo para umalalay sa kanya sa unang pagharap sa pre-trial chamber. Hiningi rin ni Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense ayon sa bumisita sa kanyang mga kinatawan ng registry. Si Roque, nagsumite rin ng aplikasyon para maging bahagi ng legal team ni Duterte. Sa tulong din ng ICC ay tinawagan ni Duterte ang Embahada ng Pilipinas sa The Hague para magpatulong na mabisita siya ng abogado at kaanak. Ipinarating na ito ng Embahada sa ICC, nakasal sa Article 16 ng Rome Statute na basihan ng pagtatag ng ICC na may karapatan ang mga suspect na humiling ng interim release o pansamantalang paglaya. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipinong nasa list of counsel ng ICC, may mga kondisyon ng aplikasyon para sa interim release. Di rin daw ito madaling makuha. Talagang kailangan mong the burden of proof is on the part of the accused, no, to convince the judges that you will not fly away. Yun ang pinakamalaking consideration kung mag-escape siya, no. Ang pangalawa is meron bang risk na he will intimidate, he will antagonize witnesses and the other parties, no, kung na-release siya. No. Pangatlo is will he tamper with evidence, no? At kahit 79 na taong gulang na si Duterte, hindi raw kasama sa konsiderasyon ng korte ang edad o kalusugan. Kasi yung health niya, dadalhin siya sa hospital, gagamutin siya, and then babalik din siya sa kulungan, no? Matanda siya, halos lahat ng mga detained ngayon doon, halos kaedad niya. The ICC ensures that Batay sa video explainer ng ICC, sa first appearance ay kukumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Duterte. Dito ay suspect pa lang ang turing sa kanya. Matapos nito, posibleng buwan ang abutin bago siya sumalang sa susunod na hakbang ng proseso. Kaya sakaling hindi siya payagang makalabas, ang 80th birthday ni Duterte sa March 28, posibleng idaos niya sa loob ng ICC. Dito sa Pilipinas, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order sa pag-aresto sa dating Pangulo na inihain ng kampo ni Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Naghain naman sila ng motion for reconsideration. Hiling nila sa SC, utusan ng hukuman ng gobyerno na gawin ang lahat para maiuwi si Duterte. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.